Isalin sa Filipino, ang kapangyarihan ng pagmaster sa iyong bibig, damdamin, pera, at isip pambungad, ang alipin na naging malayang tao. Isipin mong magising ka bukas na may ganap na kontrol sa bawat salitang sasabihin mo, bawat emosyong mararamdaman mo, bawat pisong gagastusin mo, at bawat kaisipang papasok sa isip mo. Parang imposible, di ba? Pero mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, may isang lalaking naniniwala na hindi lang ito posible. Ito raw ang tanging paraan para mabuhay ng tunay na malaya. Epictetus ang pangalan niya. Ipinanganak siyang alipin. Isipin mo yon, walang kontrol sa kanyang katawan, walang kalayaang kumilos, walang karapatang pumili ng kanyang kapalaran. Siya ay ari-arian ng ibang tao. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may natuklasan siyang napakalakas na kapangyarihan. Hindi siya naging malaya sa pisikal, pero naging isa siya sa pinakamaimpluwensyang guro ng kalayaan sa isip at damdamin. Ang turo niya, walang makakasakit sa iyo nang wala ang pahintulot mo. Sa una, ang tindi nito, lalo na kung dumadaan ka sa tunay na sakit, pero ang ibig niyang sabihin, hindi mo man laging makontrol ang nangyayari sa iyo, kontrolado mo kung paano ka tutugon. At sa pagtugon, nakasalalay ang tunay mong lakas. Karamihan sa atin ngayon ay hindi pisikal na alipin, pero marami sa atin ay nakulong ng ating sariling bibig, damdamin, gastos at iniisip. Nagsasabi ng mga salitang pinagsisisihan. Pinapahamak ng masamang mood ang buong araw. Gumagastos ng perang wala naman sa bagay na hindi naman kailangan. Hinahayaang umiikot ang isip sa takot, duda at pangamba. Paano kung ang parehong karunungan na nagpalaya sa isang Romanong alipin ay makapagpapalaya rin sa iyo? Ang totoong yaman ay hindi sinusukat sa dolyar, kundi sa disiplina sa sarili. Ang totoong kapangyarihan ay hindi pagkontrol sa iba, kundi pagmaster sa sarili. At ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagkakaroon ng walang katapusang pagpipilian, kundi ang gawin ang tamang desisyon ng paulit-ulit. Tuwing may sumingit sa iyo sa traffic, yan ang pagkakataon mong kontrolin ang bibig at mood mo. Tuwing matutukso kang bumili ng hindi mo kailangan, yan ang sandali para kontrolin ang pera mo. Tuwing magsisimulang mag-alala ang isip mo, yan ang pagkakataon mong bawiin ang kapangyarihan mo sa iniisip mo. Hindi ito tungkol sa pagiging walang emosyon. Ito ay tungkol sa pagiging nakatatag ng husto na hindi ka na kayang yanigin ng anumang kaguluhan sa paligid. Sa susunod na mga minuto, makukuha mo ang sinaunang karunungan na mas kailangan ngayon kaysa dati. Kung handa ka ng bawiin ang kontrol, mag-comment sa baba kung alin sa 4Ms ang pinakahirap ka, mouth, mood, money, or mind, at isulat mo ito. Ako ang Panginoon ng aking bibig, damdamin, pera, at isip. Motto 1. Master your mouth. Ang bibig. Daanan ng karunungan. Ang dila ay maliit na bahagi, pero anong laking kapinsalaan ang naidudulot nito? Ganito ang turo ni Seneca, isa sa pinakadakilang pilosopong Stoic ng Rome. Pinag-aralan niya ang kapangyarihan ng pananalita sa Senado ng Rome. Nakita niyang may mga karerang nasisira dahil sa iisang pangungusap, mga kaibigang nasisira dahil sa walang ingat na salita, pero ang pinakamalalim niyang natutunan ay mula sa pagsusuri sa kanyang sarili. Ang bawat bagong simula ay nagmumula sa pagtatapos ng isa pang simula. Tuwing magsasalita ka, may isang bersyon mo na nagtatapos, at may bagong bersyon na nagsisimula. Ang tanong, nagiging tao ka bang iginagalang mo? Isipin ang huling pagkakataon na may sinabi ka sa galit na pinagsisihan mo agad. Nakatakas ang mga salita mo bago pa man sila mahuli ng iyong karunungan. Paano kung bawat salitang binibigkas mo ay pinili mo, hindi lang basta tumakas? Ang solusyon ng mga Stoic, ang pag-pause bago magsalita. Bago magsalita, lalo na sa emosyonal na sitwasyon, mag-pause at magtanong ng 3 tanong. 1. Totoo ba ito? 2. Nakakatulong ba ito? 3. Maganda ba ang layunin nito? Kung ang sagot sa alinman ay hindi, manahimik. At hindi lang ito tungkol sa pagpigil ng negatibo. Kapag gumamit ka ng positibong salita, tunay na papuri, panghihikayat, sinasanay mo ang sarili mong makakita ng posible sa halip na problema. Maging tulad ka ng batong tangos sa dalampasigan na patuloy na hinahampas ng alon. Nakatayo itong matatag at sa paligid nito ay kumakalma ang magulong tubig. Marcus Aurelius, praktikal na hakbang para sa susunod na tiyutiyong araw. Bago magsalita sa anumang emosyonal na sitwasyon, huminga ng 3 beses ng malalim.
Unang hininga, anong nararamdaman ko? Ikalawang hininga, anong nararamdaman ng kausap ko? Ikatlong hininga, anong mga salita ang maglilingkod sa ikabubuti ng lahat? Kapag pinagkadalubhasaan mo ang iyong bibig, nagbabago ang pakikitungo sa iyo ng mga tao. Mas pinakikinggan ka nila, mas pinagkakatiwalaan ka. Sabihin mo ngayon, nagsasalita ako ng may kapangyarihan, hindi dahil sa impulsibo. Isinture 2. Master your mood, ang panloob na lagay ng panahon. Isipin mong magigising ka araw-araw at ibang tao ang pumipili ng lagay ng panahon sa loob ng isip mo. Minsan maulan na galit, minsan maambon na kalungkutan, minsan maaraw na saya. Iyan ang totoong buhay ng karamihan, biktima ng kanilang damdamin. Pero si Viktor Frankl, isang Holocaust survivor at psychologist, ay nakatuklas ng isang bagay na kapareho ng sinaunang karunungan ng mga Stoic. Sa pagitan ng stimulus at response ay may puwang. Sa puwang na iyon, nakasalalay ang ating kapangyarihang pumili ng ating tugon. Sa ating tugon, nakasalalay ang ating paglago at kalayaan. May puwang sa pagitan ng bawat trigger at ng emosyonal mong reaksyon. Isang saglit lang, minsan isang split second, kung saan may ganap kang kapangyarihang pumili. Tinawag ito ng mga Stoic na disiplina ng pagnanais, discipline of desire. Hindi ito tungkol sa mas kaunting gusto. Ito ay tungkol sa gusto mo ang mayroon ka at pagtanggap sa hindi mo mababago habang ginagawa ang lahat para sa kaya mong baguhin. Ang katotohanang magugulat sa iyo, ang iyong emosyon ay hindi katotohanan, facts. Interpretasyon sila. Kapag hindi agad nag-text sa iyo ang isang tao, ang sitwasyon ay neutral. Ang isip mo ang gumagawa ng istorya na baka galit siya, baka ini-ignore niya ako. Pero paano kung gumawa ka ng ibang istorya? Baka busy siya, baka may problema ang phone niya, baka may pinaplano siyang espesyal para sa akin. May kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Kapag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Marcus Aurelius' praktikal na ehersisyo, gawin mo ngayon. Isipin ang isang bagay na bumabagabag sa iyo. Itanong, 1. Anong istorya ang sinasabi ko sa sarili ko tungkol dito? 2. Ano ang ibang paraan para bigyang kahulugan ito? 3. Aling interpretasyon ang mas makakabuti sa akin? Hindi ito toxic positivity. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ang lahat. Kapag nakaramdam ka ng galit, sa halip na sugpuin o palakasin ito, gamitin mo itong gatong para sa positibong pagbabago. Kapag nakaramdam ka ng lungkot, sa halip na malunod, hayaan mong ipakita nito ang iyong pagkatao at pakikiramay sa iba. Ang gawain tuwing gabi, evening reflection. Tanungin ang sarili. Anong emosyon ang naranasan ko ngayon? Alin sa mga ito ang nagsilbi sa akin? Alin ang kumontrol sa akin? Paano ako pwedeng tumugon ng mas mabuti bukas? Isulat mo ito. Ako ang kumokontrol sa aking damdamin. Hindi nila ako kontrolado. Number 3. Master your money, ang pera. Bilang kasangkapan ng kalayaan si Seneca ay isa sa pinakamayayamang tao sa Rome. Pero isinulat niya, hindi ang taong may kaunti, kundi ang taong laging nagnanais ng higit, ang tunay na mahirap. Sa kabila ng kanyang kayamanan, regular siyang natutulog sa sahig at kumakain ng simpleng pagkain para paalalahanan ang sarili na hindi nakasalalay sa luho ang kanyang kaligayahan. Ang brutal na katotohanan, kung hindi mo kontrolado ang paggastos mo, hindi mo kontrolado ang buhay mo. Bawat bili mo ay alinman sa nagpapalapit sa iyo sa kalayaan o nagpapalayo sa iyo tungo sa pagkaalipin. Walang neutral. Pero ang pagmaster ng pera ay hindi pagiging kuripot o pagdadamot sa sarili ng saya. Ito ay pag-align ng iyong gastos sa iyong mga pinahahalagahan. Tanungin ang sarili bago ang isang hindi mahalagang bilihin. Ano ba talaga ang sinusubukan kong bilhin? Kung ang sagot ay isang pakiramdam, excitement, status, acceptance, humanap muna ng paraan para maramdaman iyon ng hindi gumagastos. Madalas, marirealize mong hindi mo kailangan ang bagay na iyon. Ang nagpabago sa buhay ko, simulan mong i-track hindi lang kung saan napunta ang pera mo, kundi kung ano ang naramdaman mo pagkatapos ng bawat bili. Gumawa ng 3 kolum. 1. Binili. 2. Dahilan. 3. Pakiramdam. Pagkatapos, mabigla ka. Ang mga biniling tumagal ang saya ay laging naka-align sa iyong mga pinahahalagahan.
libro na nagpapalawak ng isip, karanasan kasama ang mahal sa buhay, kasangkapan para makatulong sa iba. Ang mga impulse buy at emotional spending ay laging nagiiwan sa iyong walang laman o pagsisisi. Tandaan, ang layunin ay hindi mag-ipon ng pera para sa sarili lang. Ang layunin ay magkaroon ng sapat na kalayaan para maging mapagbigay, makipagsapalaran ng may kalkulasyon at gumawa ng desisyon batay sa tama, hindi sa kung ano lang ang kayang bilhin. 4. Master your mind. Ang command center. Ang isip mo ay parang halamanan. Bawat kaisipang pinapahintulutan mong manatili ay binhi na itinatanim mo. Ang tanong, anong uri ng ani ang gusto mong anihin? Sa sandaling ito, libu-libong kaisipan ang naglalaban para sa atensyon mo. Alalahanin bukas, pagsisisi kahapon, paghuhusga sa iyong naririnig. Karamihan ay nabubuhay bilang passive observer ng kaguluhang ito, hindi namamalayang may kapangyarihan silang piliin kung aling kaisipan ang karapat-dapat sa kanilang enerhiya. Ang yaman ay hindi binubuo ng pagkakaroon ng maraming ari-arian, kundi ng kakaunting pagnanasa. Epictetus. Hindi lang material na yaman ang tinutukoy niya. Kapag tumigil ka sa pag-entertain ng bawat kaisipang kumakatok sa pintuan ng iyong kamalayan, yumayaman ka sa kapayapaan at pokus. Ang konsepto ng prosoche, patuloy na atensyon. Maging security guard ng sarili mong isip. Magpasya kung aling kaisipan ang papapasukin at alin ang palalabasin. Ang 7 araw na hamon. Sa bawat oras na mahuli mo ang iyong sarili sa negatibong pag-ikot ng isip, huminto at itanong. 1. Nakakatulong ba sa akin ang kaisipang ito o nakakasakit? 2. Inilalapit ba ako nito sa kung sino ang gusto kong maging o pinalalayo? Kung hindi ito naglilingkod sa iyo, palitan ito ng isang kaisipang naglilingkod. Halimbawa, imbis na, grabe, wala na akong magagawa. Gawin, mahirap ito at kailangan kong hanapin ang pinakamagandang paraan para magpatuloy. Ang buhay ay kung ano ang ginawa nito ng ating mga kaisipan. Marcus Aurelius ang disiplina ng paghuhusga, discipline of judgment. Paghiwalay ng katotohanan, fact, sa istoryang story, sinasabi mo sa sarili mo. Katotohanan, umuulan. Istorya, sira na naman ang araw ko dahil sa ulan. Kapag na-master mo ito, ang emosyonal mong estado ay titigil ng kontrolin ng panlabas na pangyayari. Isulat mo ito, ako ang arkitekto ng aking isip. Chef 5. Ang ripple effect, kapag nag-master ka, nagbabago ang lahat. May magandang nangyayari kapag sinimulan mong i-master ang 4 na ito. Hindi lang sila nagbabago ng isa-isa, lumilikha sila ng ripple effect na nagbabago sa iyong buong karanasan. Parang pag-tune ng instrumento, kapag ang isang string ay perpektong nakatono, mas maganda ang tunog ng lahat ng iba pang string. Kapag na-master mo ang iyong bibig, hinahanap ka ng mga tao para sa payo dahil may bigat at karunungan ang iyong mga salita. Kapag na-master mo ang iyong mood, nagiging kalmado kang sentro na kinakapitan ng iba sa gitna ng kaguluhan. Kapag na-master mo ang iyong pera, nagkakaroon ka ng kalayaang gumawa ng desisyon batay sa iyong pinahahalagahan, hindi lang sa pangungutang o takot. Kapag na-master mo ang iyong isip, hindi mo na kailangang matakot sa anumang hamon dahil alam mong hawak mo ang iyong panloob na mundo. At higit sa lahat, ang mastery na ito ay hindi mo itinatago para sa sarili mo. Ito ay nagiging liwanag na nagbibigay daan sa iba na gawin din ito. Ang iyong disiplina ay nagiging pahintulot nila na disiplinahin din ang kanilang sarili. Ang pangwakas na hamon, hindi ito magagawa ng perpekto sa isang araw. Kahit si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao sa Roman Empire, ay nagpapaalala sa kanyang sarili araw-araw sa kanyang journal. Ang tanong ay hindi kung magagawa mo ito ng perpekto. Ang tanong ay, magsisimula ka ba ngayon? Pumili ng isa lang sa 4Ms sa susunod na 24 oras. Mouth, sa unang pagsasalita mo nang may init ng ulo, mag-pause. Mood, sa unang pagkabigo mo, huminga bago tumugon. Money, sa unang impulse buy na gusto mo, maghintay ng 24 oras. Mind, sa unang negatibong kaisipang umiikot, palitan ito ng isang kaisipang naglilingkod sa iyo, gawin mo ngayon sa comment section. Isulat ito ng buo. Ako ang Panginoon ng aking bibig, damdamin, pera, at isip. Sabihin kung alin sa 4 ang pinakahirap ka.
at ishare ito sa isang taong nangangailangan nito. Winahe, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagsisimula sa pagkontrol sa iba, nagsisimula ito sa iyo.